Uunahan ko na lahat. Babatiin ko na kayo ng maligayang Pasko. Okay. Pero ako rin makikita nyo sa susunod na linggo. Pero nauna na ako. Okay? Siguro sasabihin ninyo, ano kaya pag-aaralan natin sa hapon na ito? Tapos na tayo nung nakaraang libro sa libro ng Filipo. Tayo ay nasa series break. Okay? Sa hapon na ito, ang pag-aaralan natin manggagaling sa libro ng Roma, mga taga-Roma. Chapter 12, verse 1 up to 2. Pero bago lahat, bibigyan ko na kayo ng pasubali or advice ko ano ang susunod na libro natin. Alam niyo na ba yung susunod na libro? Hindi ko alam kung in-announce kanina sa English Pero kung hindi man, nakalimutan nilang i-announce, mag-uumpisa tayo sa bagong libro sa January 1. Okay? Ano ang libro natin? Meron na ba, narinig nyo na ba? Libro ng Juan. Okay. John 1 verse 1 up to 5. Kung hindi ako nagkakamali, yata si Pastor George ang mag-open ng libro ng Juan sa January 1. Okay, ano? 1 to 5. Okay yun. Pero sa hapon na ito at sa susunod na linggo, series break po tayo. At ipagdasal, lalo na yung sa susunod na linggo, pag-pray natin kung sino yung mga gusto ninyong imbitahan na mga kaibigan o kamag-anak. Kaya pa natin mag-accommodate dito sino mga 200. Tama ba? Kaya ba? Hindi. No. Kaya pa yan by God's grace. Okay. Tayo ay mag-aral sa hapon na ito. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa libro ng Roma, mga taga-Roma. Kabanata 12, talata 1 hanggang 2. Kung maaari ko po ba kayong anyayahan tumayo muli? Ating basahin. Ako ay bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, tunay na pinupuri ka namin dahil kayo po ay banal. Kayo po ay mahabagin at mapagpala sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay makapagsamba at makapag-aral po ng banal na salita po ninyo. Aming dinarasal Panginoon na sa aming pag-aaral sa hapon na ito, buksan ninyo ang aming mata, puso at isipan na tunay po namin itong maintindihan. At Panginoon, di lamang po ito aming maintindihan, ngunit amin po itong tunay na maisabuhay at sa inyong pagpapala, maibahagi ito sa ibang tao. Panginoon, aking dinarasal na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Pinamagatan natin ang pag-aaral sa hapon na ito. Tama ba yung title na nailagay ko? Buhay na alay. Alay na buhay. Buhay na alay o alay na buhay. Bago po tayo mag-umpisa, maaari ko po ba kayong tanungin, ano sa tingin niyo ang pinakamagandang paraan upang ating masamba, upang ating mapupurihan ang Diyos nating makapangyarihan? Ulitin ko po. Ano sa tingin niyo ang pinakamagandang paraan upang ating masamba, upang ating mapapurihan ang Diyos nating makapangyarihan? Marahil may magsasabi na iba sa pamamaraan ng pagkanta sa ating pag-worship. Marahil ang iba naman ay sasabihin sa kanilang pagtuturo o pagkakaroon ng pagdidisipulo. Marahil ang iba naman ay magsasabi sa kanilang pag-serve sa Sunday school
sa pagtuturo ng mga kabataan. Marahil ang iba naman sa inyo ay magsasabi, sa akin naman pagsilbi sa pag-a-usher. Alam po ninyo, ang lahat ng gawain yan ay tunay na nakalulugod sa Panginoong Diyos. Ngunit sa araw na ito, sa hapon po na ito, ating makikita kung ano ang nararapat na gagawin ng isang tunay na Kristiyano upang mapapurihan ang Diyos nating makapangyarihan. Okay. Quick background. Ito po ang medyo challenge pag nag-umpisa tayo sa gitna ng isang libro. Kailangan ko ibigay ang konteksto ng mga kabanata bago po nito. Mula sa chapter 1 hanggang chapter 11. Matapos ituro ni Apostol Pablo mula sa unang kabanata hanggang sa 11 kabanata. Ano ba ang mga tinuro niya? Ang mga tinuro niya ay ang mga napakatinding doktrina, napakatinding mga katotohanan. Ukol saan? Una, ukol sa ating kaligtasan. Ano pa sinabi niya? Ano itinuro niya? Ukol sa Diyos nating makatuwiran. Ano pa po ang mga itinuro niya? Ukol sa pagtatalaga at ukol sa kabanalan. At sa iba pang sobrang daming importanteng katotohanan, si Pablo o Apostol Pablo ay nagturo kung paano ang lahat ng katotohanan ito ay maisa sa buhay. Siguro ang ibig sabihin naman ng iba, maa-apply buhay. Kasi pag binasa po ninyo ang libro ng Roma, ito po ay isang matinding libro ng doktrina. Chapter 1 hanggang chapter 11. Kaya't pagtungtong niya sa kabanata na ito, hindi na doktrina ang itinuturo niya. Ang itinuturo niya kung paano na maisa sa buhay ang mga itinuro niya. Alam po ninyo mga kapatid, ang lahat ng doktrina at katotohanang natututunan natin ay hindi lang dapat magtatapos sa mga utak at pag-iisip po natin. Alam niyo, yun yung matindi. Minsan, tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na sa pagpapala ng Diyos sa Grace Fellowship Church, matindi ang pagtuturo ng doktrina. Ngunit, hindi po dapat naiiwan lamang yan sa mga pag-iisip natin. Bakit kamo? Dapat yan tunay na isa sa buhay natin. Dapat nakikita sa mga buhay natin na mga Kristiyano. Kaya't pagdating niya sa chapter 12, Verse 1, ganito kaagad ang sinabi niya. Inumpisahan kaagad ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo. Ito po mga kapatid, yung unang dibisyon. Ang mga buhay na dapat ating ialay. Ang mga alay na buhay. Tingnan po natin mabuti ang mga talata na ito. Ang sinabi niya, kaya nga mga kapatid. Pag tinignan nyo sa English, nakalagay dyan, therefore. Okay. Kung papansinin po ninyo, pinasimulan kaagad ni Pablo, ang itinuturo niya sa talata na ito, kaya nga mga kapatid. Sino po ang kinakausap dito ni Apostol Pablo? Una muna natin linawin kung sino po ba ang kanyang kinukausap at sinusulatan sa mga talata na ito. Walang iba kundi ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, kundi ang mga tunay na Kristiyano. Sa tamang konteksto, yung mga Kristiyano na mga taga-Roma. At hindi lang sa kanila, ngunit para din sa atin ngayon. Nais ko lamang pong linawin. Hindi po pwede ang katotohanan na itinuturo dito sa mga hindi tunay na Kristiyano. Ang mga katotohanang itinuturo dito, ang mga utos dito ay magagawa lamang sa pagpapala ng isang tunay na Kristiyano sa tulong ng Espiritu Santo. Kasi alam ninyo, mula sa chapter 12, 13, 14, 15 hanggang 16, makikita ninyo matitinding pagsasabuhay ang mga itinuturo na dito. Ang isang matinding turo dito, tayo ay dapat magpasakop sa ating gobyerno. Tayo ay magpasakop sa ating mga amo, mga nagmamay-ari sa atin sa ating trabaho. At alam ninyo,
Kung hindi ang Panginoong Hesukristo ang tunay na tagapagligtas po ninyo, hindi natin maisasabuhay ito. Muli, ang sinabi ni Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Pause muna po tayo doon. Tingnan niyo po yung talata. Ano po ang sinabi niya? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Sa English, by the mercies of God. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga masaganang habag ng Diyos sa atin? Bakit niya sinabing masaganang habag ng Diyos sa atin? Ano po ba muna ang ibig sabihin ng salitang habag? Ano ibig sabihin po niyan? Sa English, ito po ang salitang mercy. Awa ng Diyos po sa atin. Sa English, ang ginamit na salita ay mula mercies. Okay? Plural. Marami pong habag iyan. Sa salita natin, masaganang habag. Hindi lang isang habag, ngunit masaganang habag. Gaano naman kasagana ang tinutukoy na habag po dito? Tingnan po at pag-aralan po natin mabuti ang salita na ito. Di po ba? Tayong mga Kristiyano, dahil sa grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos, ang lahat ng mga kasalanan po natin ay binayaran na ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? Kung sinasabi nating tayo ay tunay na Kristiyano, ang kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan mo bukas, ay binayaran na ng Panginoong Hesukristo. Kung titingnan nga po ninyo, dahil lamang po dyan, napakasagana na talaga ng habag ng Diyos na ibinigay sa atin, na tinanggap po natin. Sobrang tindi ng habag po na iyan. At hindi lang po yan, pakinggan po natin ito. Di po ba tayong mga Kristiyano ay di lang niligtas sa kaparusahan ng kamatayan para sa ating mga kasalanan, ngunit tayo din ay binigyan ng pribilehiyo na tawaging mga anak ng Diyos. Pinatawad na tayo, ay inampun pa tayo. Nakita niyo po ba yun? Kakaiba po talaga ang habag ng Diyos po sa atin. At hindi lang po yun. Ano pa po? Di po ba't kalakip at kasama sa ating pagkakaligtas, sa ating ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo ay ano? Nananahan na kaagad sa atin ang Espiritu Santo. Para saan? Para tulungan at gabayan tayong mga Kristiyano. Hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo ay inampun, ngunit ang ginawa pa ng Panginoon, ibinigay niya sa atin ang Espiritu Santo para tayo ay tulungan, gabayan at patnubayan. Grabe na yun. Hindi pa po lang yun, meron pa ho. Tayong mga Kristiyano, pag tiningnan niyo sa libro ng Taga-Roma, chapter 8, ano sinabi? Verse 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y magkakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ano pong sinabi sa mga talata na ito? Sa pagpapala at grasya ng Panginoong Diyos, tayong mga Kristiyano ay mga tagapagmana kasama ng Panginoong Hesukristo. Alam po ba ninyo yun, sa pagpapala ng Diyos, pagpunta natin sa langit, ang ating mga katawan ay mga katawan ng maluwalhati, glorified bodies sa kalangitan. At hindi lang po yun, sinasabi sa talata na ito, tayo ay kasamang mga tagapagmana. Kung ano ang sa Panginoong Hesukristo, ganun din ang mapupunta sa mga Kristiyano. Grabe, hindi ko maintindihan ito eh. Ano ibig sabihin ng tagapagmana? Basta sinabi po ng salita ng Diyos, we are co-heirs with Christ. Siguro ang iba sa atin dito, nangangarap minsan, sana ampunin ako ni ganito at ni ganyan. Di ba? Ampunin ako ni, sino ba yung isa sa pinakamayaman ngayon? Kuwari si Zuckerberg, di ba? O no kaya si Bill Gates. Di ba? Sana ampunin niya ako. Alam niyo, baliwala yun. Kasi ang kayamanan na yun, hanggang dito lamang sa mundo.
Kung hindi si Kristo ang tagapagligtas mo, lahat yan maiiwan mo dito. Ngunit sinasabi sa talata na ito, hindi lang tayo niligtas. Hindi lang po tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Hindi lang po tayo binigyan ng Espiritu Santo. Ngunit sa talata na ito, sinasabing tayo ay magiging mga tagapagmana kasama ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, tunay na napakasagana talaga ng habag ng ating tinanggap. Ang dami ko pa sana gustong ilagay dito, pero alam mo, hindi tayo matatapos kung ano pa ang kalakip ng ating kaligtasan. Kaya nga po, dahil sa matinding sagana ng ating habag na tinanggap, sinabi ni Apostol Pablo, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, tingnan nyo, sinabi niya, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Pause mo muna tayo ulit doon. Si Apostol Pablo, ano sinabi? Ay nakikiusap sa mga taga-Romano na mga Kristiyano. Siya ay nakikiusap noon at siya ay nakikiusap din ngayon na ialay ang sarili bilang isang handog na buhay. Alam po ninyo, sigurado po ako, nakatitiyak ako, yung mga Hudyong naging Kristiyano at ang mga dating pagano na naging Kristiyano nung panahon ni Apostol Pablo, nang marinig nila ito kay Pablo, ay siguradong bahagian na intindihan nila ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ulitin ko ho, nung isinulat ito ni Pablo, para sa mga Kristiyano noon na dating Hudyo at dating pagano, bahagyan nilang naintindihan ang sinabi ni Apostol Pablo. Bakit po ba? Tingnan po ninyo. Pamilyar na pamilyar po kasi ang mga Hudyo at pagano sa usaping pag-aalay ng hayop na pinapatay para sa Panginoong Diyos at para naman sa mga pagano para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa mga Hudyo po kasi, malinaw sa kanila ang pag-aalay ng hayop. Para din sa mga pagano noon, malinaw din sa kanila ang pag-aalay ng mga hayop para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. They were well aware and well versed with animal sacrifices. Madalas po kasi nilang ginagawa ito. Kaya nga't nang sinabi ito ni Apostol Pablo na ialay ang sarili na bilang isang handog, naiintindihan po nila ito, na kailangan ibigay at ialay po nila ang mga sarili nila. Pero makinig po tayo mabuti. Bakit kamo? Ngunit ang kakaibahan sa alay po na ito, iaalay natin ang sarili natin bilang mga handog na buhay. They were to offer themselves as living sacrifices. Ang sakripisyong alay po na ito ay hindi patay, hindi pinapatay, ngunit buhay na mga buhay ang kanilang iaalay. Naintindihan po natin ito mga kapatid. Paborito ko po kasi ang talata na ito at maiintindihan natin mamaya sa mga susunod nating mga bersikulo. Kumbaga sa hayop na inaalay ang ng buhay, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo ay buong pusong ibibigay ng isang Kristiyano ang kanyang buhay para sa makapangyarihang Diyos. Dahil sa masaganang habag na tinanggap ng Kristiyano. Christians live for Christ, not for ourselves. Naintindihan natin ito mga kapatid. Kasi di ba, sa pagpapala ng Diyos, kung talagang tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo, alam niyo may mga naiiwan pa rin na mga bagay sa luma nating mga buhay. Tama po ba? Kung dati ganito ang pag-uugali natin, ang sinasabi dito, hindi na dapat ganito ang pag-uugali natin. Kung dati ganito ang mga ninanais natin, kung tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo ngayon, hindi na dapat ganoon ang mga ninanais natin. Siguro tatanungin niyo, Brother Rico, ano yung mga sinasabi mong iyan? Sasagutin mamaya iyan ni Apostol Pablo.
Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y nakikiusap na iaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang sinasabi ni Pablo? Malinaw po dito kung anong klaseng buhay ang sinasabi ni Pablong iaalay. Anong klaseng buhay? Ito'y isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa English, holy and acceptable unto God. Tingnan po natin ang konteksto ng ibig sabihin po nito. Ano ibig sabihin ng banal at kalugod-lugod? Ganito po ang konteksto nung panahon na isinulat ito. Ang konteksto po kasi, ang mga inaalay nilang hayop noon ay ganito. Ang mga hayop na kanilang inaalay ay kinakailangan walang depekto, walang blemish, walang bahid ng diferensya. Kailangan kung mag-aalay sila ng isang hayop katulad ng isang tupa, kailangan walang pisikal na pagkakadepekto. Hindi sila pwede mag-alay ng isang tupang bulag o pilay. Hindi po pwede iyon. At ang konteksto nito, kung dadalhin natin sa sinasabi ni dito ni Apostol Pablo, dahil walang mga pisikal na diferensya ang mga hayop na ito ay tinuturing na katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Kaya nga't mga kapatid, ganun po ang nais ng Panginoong Diyos sa mga alay na hayop at ganito rin dapat ang mga buhay na ating iaalay. Kaya nga't tayo ay mga buhay na alay. Buhay na banal at kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo, dahil sa matinding habag na ating tinanggap sa Panginoong Diyos, nararapat lamang na ating ibigay, ating ialay ang ating buong buhay sa Panginoong Diyos na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Di na po ang mga nais at gusto natin ang susundin natin. Ang ating pag-iisip, ang ating pananalita, ang ating mga gawa ay buong loob na iaalay natin. Ito, mga kapatid, ang alay na buhay na ating ibibigay. Sinabi ko nga sa anak ko ng isang araw, Nico, ano sa tingin mo? Ibig sabihin ng talata na ito, kung ikaw yung tupa na iaalay, ano kaya sa tingin mo ang mararamdaman ng tupa na pinapatay? Sa tingin nyo, ano mararamdaman nun? Pag tusok sa leeg ng tupa, ano mararamdaman niya una? Masasaktan. Alam ninyo, ganon din sa buhay nating mga Kristiyano. May mga bagay na talagang dapat na nating talikuran na ninyo madalas. Hindi ito madali. Ito ay masakit. Di po ba? Hindi ko alam nyo. Minsan siguro dati grabe kang magalit. Di ba? Kasi minsan sasabihin mo, tama naman na magalit ako. Tama kasi ganito. Pero sabi ni Lord Di ba? Minsan masakit yun. Nung kunwari, minsan nasa sasakyan kayo, yung mga nagmamaneho dito, pag merong kumat sa'yo, gusto mong magalit, di ba? Pero sabi ni Lord, wag. Di ba? Minsan kahit tama ka, mali siya. Siguro dati, yung mga bagay na pinapanood mo, kahit hindi naman masama, okay naman, pero ano nangyayari? Natitisod ka, nakakatisod ka ng iba. Siguro yung mga dating gawain natin, yung mga iniinom natin, pero wala naman sa Bible yun pero may natitisod kang iba o natitisod ka. Ito ang sinasabi dito. Kaya malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo na ialay natin ang ating mga buhay. Pag nakikipaglaban tayo sa mga tinuturo dito, balikan mo yung mga unang mga talata. Alang-alang sa mga habag. Nakuha natin yon? Wow! Kung hindi natin maibigay ito para sa Panginoong Diyos, tayo'y magdasal. Dahil araw-araw, tumatanggap tayo ng habag. Nakuha po natin yon? Kinakausap ko kayo kasi kinakausap ko sarili ko. Huwag niyong isipin na galit ako sa inyo. Galit ako sa sarili ko. Nakuha niyo po yun? Kasi alang-alang sa habag. Kaya nga madalas sasabihin, sinave na nga tayo, ano pa ang gusto natin? Lumalaban pa tayo. Magrereklamo pa tayo. Di po ba?
Di ba? Next week nga, di ba? Parang Christmas, di ba? Sana naman hindi sa Tagalog service, pero madalas, no? Pagdating ng Christmas service, ito, tagal na yatang hindi pumatak ng linggo ang 25, no? Wag naman dahil sinabi ko, kaya pupunta kayo. Di ba? Ay, nako, dito na lang muna. Di ba? Parang, pero di ba, pag iniisip natin, wow. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, grabe yung habag na tinanggap natin. Siya'y nagpatuloy. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano po kaya ang ibig sabihin ng talata na ito? Mga kapatid, kung sinasabi natin na tunay tayong mga Kristiyano, ngunit, hindi ganito ang buhay natin. Na walang paglalaban ng loob upang sumunod sa mga utos ng Diyos. Okay? Sabihin natin, Christian ako. Pangalan ko nga, Christian eh. Christian ako. Ngunit walang paglalaban na gusto nating sundan ang mga kautusan. Dalawang posibilidad lang po lamang. Siguro narinig nyo na sa akin ito. Ano yung posibilidad na yun? Unang posibilidad, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ko alam kung masamang sabihin ang tawag na ito. Kristyanak ang tawag sa'yo. Nakuha natin yun. Kristiyano, di ba? Pero wala. Yun ang unang posibilidad. Or, ito ang ikalawang posibilidad. Ano? Ikaw ay isang Kristiyano, ngunit ikaw ay Kristiyano na nagkokompromiso. Either of the two, nakakatakot. Di ba? Kung sinasabi natin, ay, mag-Christian ako. Pero mapapaisip ka, di ba? Kung Christian, bakit ganito? Parang normal lang sa kanya yung mga ginagawa niya. Di ba? Ang daming ganyan eh. Napakaraming ganyan. Mga kapatid, kahit ano pa ang ministeryo natin, kahit ano pang galing sa pagkanta natin, kahit ano pang galing sa pagtuturo natin, kahit ano pang galing sa pagsisilbi mo sa mga bata sa Sunday School, ngunit hindi ganito ang pamumuhay natin, magdasal-dasal na po tayo. May kilala nga ako, nagtuturo siya, hindi naman nagtuturo, sa isang matinding ministeryo ng Bible study. Okay? Kasama ko dati sa grupo ito. Ngunit, sa katagal-tagalan, nalaman ko na umalis na siya sa pagiging isang Kristiyano at siya na ay isang Sabadista. Sabi ko nga, pag tinatanong ko sa misis ko, bakit kaya ganun? Alam niyo yung pagsisilbi niya sa ministeryo na yon, isa pa siya sa mga tinatawag na mga leader, ha? Napapaisip ako, wow, ano nangyari doon? Bakit ganoon? Tahimik lang siya. Ngayon, wala na siya. Pero by God's grace, araw-araw ko siyang pinagdadarsal. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko lamang pong linawin, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo. Baka kasi, ang maging iisipin natin ay naliligtas tayo sa mga ginagawa natin. Hindi po Kaya nga ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, unang sinabi niya, kaya nga mga kapatid. Kaya niya sinabi yung unang chapter 1 hanggang verse 11. Ang katotohanan na sinasabi niya ay ano? Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. At kung sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, pagdating sa verse 12, dahil sa tindi ng habag na tinanggap natin, ganito dapat ang pamumuhay natin. Kaya nga't maaari ko po ba kayong tanungin, ano ang reaksyon mo o tugon mo sa mga katotohanan na itinuturo dito? Na ialay
ng isang Kristiyano ang kanyang buhay bilang isang handog na buhay. Ano? Ano ang tugon natin? Ano ang reaksyon natin? Isipin na natin kung ano yung mga bagay na kinagigiliwan pa rin natin. Ngunit, hindi ito nakalulugod sa Diyos. Ito paborito ko sa mga panahon na ito, bigay na halimbawa. Katulad na lang ng Facebook, di ba? Katulad na lang ng mga palabas sa telebisyon, mga palabas sa sinihan, o mga bagay na ating kinagigiliwan. Ito ba ay mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoong Diyos? Siguro sabihin natin, pero Brother Rico, yun lang yung pang-relax ko eh. Babalikan sabihin ni Pablo, alang-alang. Kaya nga mga kapatid, dahil sa tindi ng habag na tinanggap natin, what are we not willing to sacrifice? Kung hindi ganito ang nakikita natin sa buhay natin, ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang dahilan? Kaya nga't ano ang maaaring maipagdasal natin upang tayo ay makasunod sa mga katotohanang itinuturo dito? Sa ikalawang dibisyon, kung kanina mga buhay na alay, ang ikalawang dibisyon, ang katotohanan ukol sa kalooban. Marahil ang iba sa inyo ngayon dito nag-iisip at nagtatanong kung totoo ba talaga ang mga katotohanang itinuturo dito. Na dapat ialay ko ba talaga ang buhay ko ng ganito? Para bang nagdududa tayo? Ito po ang sagot sa mga katanungan na iyan. Sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Sinabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang itinuturo. At anong ginawa niya? Nagbigay po siya ng aplikasyon at pagsasabuhay ng itinuturo niya. Kaya nga't ang sinabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa English, do not be conformed to the patterns of this world. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Huwag makiayon sa mundong ito. Yung salitang mundo, world, sa Greko, aion. A-I-O-N. Ano ibig sabihin nun sa English? Age. Generation of people. Sa panahon natin ngayon. Ano sinasabi ni Pablo? Huwag makibagay. Huwag maging kasing anyo. Huwag maging katulad. Ito ay maaaring mangyari sa pamamaraan ng paano? Pakikibagay sa pamumuhay ng mundo. Paano ba mamuhay ang mundo ngayon? Ang mundo ngayon, ang gusto nila ay ang comfort nila, ang prosperidad nila. Palagi ang mga tao sa mundo ngayon ay paanong makakauna sa iba. Ano pa ang sinasabi na huwag tayong makiayon? Sa pakikibagay at pag-uugali ng mundo. Ano ba ang mundo ngayon? Ang ating mundo ay makasarili. Ano pa ang sinasabi? Pakikibagay sa mga hilig at kinagigiliwan ng mundo. Di ba ang mundo ngayon palagi hindi lang yung gusto nilang komportable ang mundo, ngunit ano pa? Yung gusto nila ang mga luho ng mundo. Kung ano ang uso. Yan ang gusto ng mga tao. Kaya't sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon. Makiayon saan? Sa takbo ng mundong ito. Christians are commanded not to be like the world in terms of what? Habits, behavior, attitude, priorities, entertainment. Tagalogin natin. Malaswa, makamundo, materyoso, makasarili. Ganyan ang mundo. Di ba? Grabe. Ito lagi nga, sinasabi ko doon sa isang Bible study namin noong nakaraang araw. Hindi mo aakalain, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Hindi ko ma-imagine sa mundong ito na ibinibenta ang mga bagay katulad ng telepono na sinasabi, a selfie phone.
Di ba? Selfie phone. Saan nakalagay sa libro ng sinabi ko rin, no? Sa libro ng Timoteo, di ba sinasabi, ang mga tao ay magiging lovers of themselves. Arrogant. Di ba ganito ang mga tao ng mundo? Nakalulungkot pati mga Kristiyano, just check in. Click. Hoy, alam mo na nasa ibang bansa siya. Magse-selfie. Click. Pag tiningnan mo ang telepono niyo, lahat yata ng post ng selfie nakikita mo. Habang matutulog, nagse-selfie pa. Sorry. Baka may mga hindi tumatawa kasi hindi. Kasi ito po yun. Di ba? Makikita ka naglalakad sa karsada, masasagasaan na, nagse-selfie pa. Kaya nga ang sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung mundo, age and generation. Timeless yung sinasabi ni Pablo. Kung ang generation natin ngayon ay ganito, dapat ang Kristiyano hindi ganun. Pagsasabihin natin, ano masama doon? Mag-usap tayo pagkatapos. Kasi hindi tayo matatapos. Kaya, nang sinabi ito ni Apostol Pablo, sa pagpapala ng Diyos, ibinigay niya ang paraan kung paano magagawa at maisasabuhay ang utos na huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Di ba pag-iisipin nyo, Brother Rico, paano natin gagawin ito? Binigay niya ang kasagutan kung paano natin magagawa ito. Gusto niyo po bang malaman kung paano magagawa at maisasabuhay ang utos na ito? Sinabi po niya, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pause tayo doon. Do not be conformed, but be transformed. Ito mga kapatid, ang utos sa mga Kristiyano. Imbis na umayon tayo, dapat maging iba po tayo. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang ating malabanan ang hatak at impluensya ng mundong ito. Upang tayo ay di umayon sa makasalanang mundong ito. Ang depensa ng isang Kristiyano ay nagsisimula saan? Sa ating pag-iisip. Kaya nga't sinabi ni Pablo na mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Mga kapatid, doon po nag-uumpisa ang labanan ng Kristiyano sa mundong ito. Nagsisimula sa ating pag-iisip. That's where the battle starts. Doon nag-uumpisa. Ang tanong, paano mababago ang pag-iisip ng isang Kristiyano? Tingnan nyo sa libro ng Awit, 119 verse 10 hanggang 11. Buong puso ang hangad kong sambahin ka't paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ang banal mong kautusay, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyong kailanman. Nakita nyo kung paano tayo magkakaroon ng bagong pag-iisip? Mga kapatid, tanging ang salita lamang ng Diyos ang makapagbabago ng ating isipan. Ang salita lamang ng Diyos ang makapagbabago ng ating makabundong mga katangian. At alam niyo, ang katotohanan ito ay paulit-ulit ninyong makikita sa banal na kasulatan. Tingnan niyo ito sa libro ng Taga-Kolosas, chapter 1, verse 28. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maihaharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Makikita natin mga kapatid sa talata na ito, ang dapat na ating palaging itinuturo ay ang mga bagay patungkol sa Panginoong Hesukristo at sa banal na salita niya. Hindi po dapat ang itinuturo natin ukol sa gustong marinig ng tao. Ang salita po ng Diyos ang dapat na laging itinuturo. At makikita ninyo sa talata na ito ang pruweba kung bakit dapat ganito. Ang pagbabago ng pag-iisip ay mangyayari po lamang kung ang isang pag-iisip ay punong-puno ng
katotohanan ukol sa banal na kasulatan. Paano natin maisasabuhay ito? Palagi ating tanungin sa ating mga sarili, kamusta po ang pagbubulay-bulay po natin? Kamusta ang quiet time po natin? Sobrang quiet ba? Di ba, minsan yung quiet time natin sa gabi, di ba? Okay lang, i-share ko to kagabi to, no? Kagabi na magdadasal na kami ng misis ko, sobrang pagod na ako. Although hindi ako nag-excuse, ha? Kasi pag nagdadasal kami, una, di ba, praise, thanksgiving, tsaka yung petitions, di ba? Niloko ko na misis ko kanina. Sabi niya sa akin, Rico, sa praise pa lang, pagtapos nun, hilik na mo na ang narinig namin. Pero nagising naman ako ulit sa petisyon. Diba? Minsan, ganito ba kahaba ang dasal natin? Look, Brother Rico, napakahaba ng dasal ko talaga. Sobrang haba. Mula gabi hanggang umaga. Wow! Talaga, paano? Mag-uumpisa alas 8, makakatulog hanggang alas 5, yung amen niya sa umaga na. Hindi naman ho sa pagbibiro, mga kapatid. Hindi magbabago ang pag-iisip natin kung hindi banal na salita ng Diyos ang laman ng pag-iisip natin. Di ba? Ang nakalulungkot nga, yung iba, marami sa atin, may quiet time. Di ba? Oh, nag-aaral ako, nagpe-pray ako, nag-aaral ako. Pero yung pag-aaral ba talaga natin at pag-pray natin talagang nasa puso natin? Ang nakakatakot, baka hindi quiet time ang tawag doon. Ano tawag doon? Quota time. Naintindihan niyo yung quota? Tapos ko na yung quiet time ko, okay, balik na ako sa ginagawa ko. Nakuha niyo yun? Para lang magawa, check, check, check. Di ba? Diba, ganun tayo mga Kristiyano. Nakakahiya sa Panginoong Diyos, no? Iniisip ko nga dahil sa tindi ng habag na tinanggap natin. Ganun pa ang ibinabalik natin. Ang mas nakalulungkot nito, minsan, ang panakip natin sa mga pagkukulang natin ay yung mga tinatawag na mga ministeryong binabahagian natin. Ano ibig sabihin ko nun? Minsan, sobrang tindi natin sa ministry, pero pag tiningnan mo, yung buhay, parang hindi nagtutugma. Di ba? Pagdating sa linggo, wow, sobrang banal. Pagdating sa Bible study, wow, sobrang banal. Pero pagkatapos ng mga bahagi na yun, wala na. Alam nyo, baliwala sa Panginoong Diyos yung kung ganun tayo. Kaya nga sana mag-isip-isip po talaga tayo. Kaya nga importante sa pagbabago ng pag-iisip natin, kailangan ang laman nito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Gusto ko lamang pong linawin, ha? Baka isipin nyo, buong araw ka lang magbabasa ng Biblia. Kung may trabaho ka, hindi po ganoon. Yung napag-aralan natin ay isinasabuhay natin. Throughout the day and throughout the week. Kaya nga't napaka-importante, pagkatapos po ba ng mga turo dito, anong ginagawa natin? Naintindihan po ba natin yung kaya tayo kung mag-aaral ay verse by verse by verse by verse? Kasi ganito po yan. Minsan, tinanong ko doon sa kasama ko, nagsimba sila sa dati nilang pinagsasambahan. Tinanong ko, bro, ano yung naalala mo sa itinuro sa linggo? Ay, naalala ko yung kinuwento ni ganyan, yung buhay niya. Sobrang nakakaiyak. O sige, galing. Ano yung passage? Passage? Anong passage? Naalala ko yung buhay, yung naiiyak nga ako. O sige, ano yung passage? O nga, no? Alam niyo, wala pong kapangyarihan yun. Pagka meron ka na nakausap na kapatid, kahit anong kwento mo ng buhay nung nag-preach nung linggo na yun, na kung puro kwento ng buhay niya ang kinuwento niya, kahit ikwento mo doon, walang mangyayari yan. Pero kung ang salita ng Diyos at kung ano ang ibig sabihin niya, ang ibinahagi mo sa Kanya, yun may kapangyarihan.
Kaya nga, dalawa lang ang talata natin, verse natin sa sa hapon na ito. Sana pag punta natin sa breakout group, sana naintindihan talaga natin ito ang ibig sabihin ng mga talata na ito. Kung hindi malinaw yan, next Sunday may chronic, may herald yan. Okay? Kunin mo yun, pag-aralan mo yun. Nakuha natin kasi sa pag-uwi natin, yan ang isa sa buhay natin. After we follow it, by God's grace, we what? Teach it. Kaya nga't aking kayong tatanungin, ano ba ang nilalaman ng pag-iisip natin? Ano po ba ang laman ng mga pag-iisip natin? Kung ating susukatin ang oras at panahong ginugugol natin, pareho ba ang oras at panahong inilalagay natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? I'm sure, alam natin ang sagot, hindi. Di ba? Kaya nga, sa oras at panahong ibinibigay natin sa mga bagay ng mundo, ano po ba ang mas pinaka-aabalahan natin? Ang mga bagay ng mundo o mga mahalagang katotohanan na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Tingnan nyo sinabi ni Apostol Pablo, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Post tayo doon. Mga kapatid, sa prosesong ito ng pagbabago ng pag-iisip, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pag-iisip na binago at binabago ng salita ng Diyos ay isang pag-iisip na siyang tanging makakaunawa lamang ng kalooban ng Panginoong Diyos. At sa prosesong ito ng pagkakaunawa ng kalooban ng Diyos, ang Kristiyanong ito ay sarili niya mismong mauunawaan at makikita kung ano sinabi, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ano ibig sabihin nun? Sa ating pagbabago ng pag-iisip, dahil sa salita ng Diyos, ano mangyayari? Only then will we be able to truly discern and understand yung will ni God sa buhay natin. Makikita natin, ito gusto ng Diyos, ito hindi gusto ng Diyos. Kaya nga ang mga utos na ito para lamang sa mga tunay na Kristiyano. Bago ako magpatuloy, aking ang tatanungin, sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo sa buhay ninyo? Talaga bang tagapagligtas na siya ng buhay ninyo? Tagapagligtas saan? Tagapagligtas sa sa kasalanan. Kasi kung ang Panginoong Hesukristo ng buhay mo, iniisip mo, Savior for financial problem, Savior for health problem, Savior for family problem. Alam nyo, kung ganyan ka tumanggap sa Panginoong Hesukristo, at hindi dahil sa kabayaran para sa ating mga kasalanan, you have the wrong Jesus Christ. Dahil ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas para sa problema natin sa kasalanan natin. Only a renewed mind, renewed by the Word of God, that a Christian will be able to truly see and understand the will of God. Kaya nga ho, sa ating pagtatapos, no? Importante ho mga kapatid, patapos na yung taon. Patapos na ho ang taon. Next Sunday, last Sunday na next week for 2016. Ito ho lang ang paalala natin. Kung matagal ka nang ganito na nag-aaral ng salita ng Diyos, alam nyo, kung kasama pa namin kayo noon sa Tagalog Ministry, sa Alabang, talata, paliwanag, talata, paliwanag, talata, paliwanag. At nakikita mo na parang wala pang pagbabago sa pamumuhay mo, ating talagang pagnilay-nilayan, ating pagbulay-bulayan. Kasi, kailangan talagang mataas ang pananaw natin sa Panginoong Diyos at mataas din ang pananaw natin sa Kanyang salita. Ang pinaka-challenge sa mundo natin ngayon, at by God's grace, buti na lang binigyan tayo ng tapat na
linggo at mga pag-aaral sa buong linggo, alam niyo na sobrang nakakatakot ang mundo ngayon. If not by God's sovereignty, no? Mga laman ng mga Kristiyanong simbahan ngayon, alam niyo, hindi na itinuturo ang salita ng Diyos. Hindi na po. At kung hindi na ganoon ang tinuturo sa mga laman ng simbahan ngayon, alam niyo yan, that's already man's word. Not anymore God's word. At dahil doon, hindi ho nagbabago ang pag-iisip, at kung hindi magbabago ang pag-iisip, hindi magbabago ang pamumuhay. Only by the grace of God natin magagawa at maisasabuhay ang lahat ng ito. Kaya nga ho, ano ang mga ginagawa natin upang malaman at maintindihan ang mga katotohanan at kalooban ng Diyos nating makapangyarihan? Ulitin ko ho, ano ang ginagawa natin upang malaman at maintindihan natin ang mga katotohanan at kalooban ng Diyos nating makapangyarihan? Ano kaya ang mas nilalaman ng puso at isipan natin? Ito ba ay ukol sa banal na kasulatan? O ito ba ay punong-puno ng ukol sa kamunduhan? Kaya nga, ano ang maaaring maipagdasal natin upang di tayo makiayon sa mundo at maging tapat lamang sa mga utos sa atin ng Panginoong Hesukristo? Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo ay mahabagin, Panginoon, kayo ay mapagpala sa amin. Maraming salamat muli sa pag-aaral na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsamba namin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo sa amin. Aming dasal sa araw na ito at sa nalalabi sa taon na ito. Panginoon, tulungan po ninyo kami na hindi makiayon sa mundo na ito. Panginoon, tulungan po ninyo kami na magbago ang mga pag-iisip namin. Panginoon, tulungan po ninyo kami na talagang palagi kaming maglaan ng panahon at oras upang mapagbulay-bulayan, upang magpag-aralan ang banal na kasulatan. Dahil alam po namin na dito po lahat mag-uumpisa ang pagbabago ng buhay namin. At Panginoon, sa pagtutulong po ninyo ito, naway ang mga buhay namin ay maging kaayo-ayo sa inyo. Maging katanggap-tanggap sa banal na kaluwalhatian po ninyo. Dahil alam namin, Panginoon, na sa pagpapala lamang po ninyo, na maaari naming maialay ang aming mga buhay bilang mga sakripisyong buhay. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto upang tayo ay makapag-isip-isip, makapagbulay-bulay sa sarili po nating mga buhay.